Ang video na ito ay para sa mga mister o sa mga lalaki na nagpatawad ng kanilang misis sa kanilang kasalanan at nahihirapan silang dalhin ito or ayusin. Ganon din sa mga lalaki na sa tingin ninyo ay immatured kayo sa pagdadala ng inyong relasyon. Para sa inyo ang video na ito. Ito ay specifically para sa mga lalaki na nagkaroon ng broken trust, yung nagtaksil ang kanilang mga misis, at pagkatapos ay merong emotional immaturity yung lalaki. So, specific to sa mga lalaki na ganito. Kasi ito yung pinatawad mo na siya, nagpatawad ka ng misis mo, pero bakit parang hindi ka pa rin nawawala dyan sa sitwasyon na yan? Yung pain, nandyan ka pa rin. Alam mo yung process, may process kasi talaga yan. Tapos yung mga lalaki na, syempre gusto mong maging okay pagkatapos mong mapatawad si misis, maging okay kayo. At isa pa, ito, yung problema, yung bigla ka na lang nagagalit, hindi makontrol ang galit. Nag-o-overthink at nawawala sa sarili mo na ito na nga, na kung ano-ano ang pwedeng lumabas sa bibig. At worst comes to worst ay nasasaktan mo pa ang misis mo. Dahil sa hindi kayang pagkontrol ng galit. So kapag pinagdadaanan mo to ay para sa iyo ang video na ito at sana ay makatulong. Ayan, dito ay pag-aaralan natin paano kayo magiging emotionally mature lalo na pagkatapos ng betrayal, pagkatapos kayong pagtaksilan. Kasi ang totoo, hindi sapat ang pagpapatawad. Andun na tayo, pinatawad nyo. Ang pinakamahirap dyan na kailangan nyong matutunan ay kung paano nyo i-handle ang sarili nyo sa sitwasyon na to. Yung emotion nyo, yung reaction nyo, at yung mindset mo, yan. Yan ang pinakamahirap dyan para maka-move on. Number 1, unahin natin yung pag-intindi, ano ba yung immature na reaction na yan? Unahin natin to. Hindi ka immature dahil wala kang kwenta o masama kang tao. Immature ka kapag reactive ka. Yung reactive, ito yung sa communication, yung panay ang depensa mo, panay ang sagot mo, hindi ka marunong makinig dun sa kausap mo. So ito yung reactive. Hindi ka aware at hindi mo napipigilan ang sarili mo. So iyan, immaturity yan. So yan linawin natin. Paano ka nagiging immature sa reaction mo? Ayun nga, yung panay ang bunganga mo, panay ang sagot mo, hindi ka marunong makinig, hindi ka aware sa anong nangyayari kasi hindi ka na nag-analyze. Nauna na muna yung galit mo, hindi mo napipigilan talaga ang sarili mo. Diba? Yung mga halimbawa niyan, yan yung mabilis magalit, defensive ka agad, sumasagot ng hindi nag-iisip, nananahimik, pero may sama ng loob. So ito, immaturity ito Ito yung mga immature reaction. So ngayon, tanungin nyo ang mga sarili nyo. O ito ang tanong ko sa inyo, mas maganda kumuha kayo ng ballpen, isulat nyo. Kailan ka madalas matrigger o ano ang nakakapag-trigger ng galit mo? At ano ang ginagawa mo kapag natitrigger ka? Okay? Isulat nyo yan. Kasi dito, nagsisimula ang pagbabago, yung awareness. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Saan ka ba talaga natitrigger? So ito yung awareness nasa awareness tayo kasi kailangan mong malaman yan. So, okay, yung number 2, ito yung skill na dapat nyong matutunan. Pause, control. Ito talaga ang dapat nyong matutunan. Pinaka-importante to, palagi kong sinasabi sa inyo, control is power. So ito na. Alam mo na yung nakaka-trigger sa'yo. Halimbawa, nangyari yon, pause. Mag-pause ka muna. Hindi mo kailangang sumagot kaagad. Kapag na-trigger ka, huminga ka muna, maybe 3 seconds. Yung sa mga kliyente ko, sinasabi ko, lumabas ka muna. Lumayo ka muna. Huminga ka muna ng malalim. Diba? Lumabas ka, basta lumayo ka. Para sa akin nga, maganda lumayo ka in 15 to 30 minutes. Lumayo ka, tsaka ka bumalik. So, halimbawa may nangyaring trigger. Gustong-gusto mo nang sumagot. Control, please, control. Lumayo ka muna. And then, sa paglayo mo, kausapin mo yung sarili mo. Kalma muna. Hindi ko kailangan mag-react. Dahil baka kung ano ang masabi ko, baka kung ano ang magawa ko. Simpleng-simple yan. Ang hirap gawin pero napaka-powerful.
Simple siya, pero para sa mga taong katulad nyo na hirap mag-control ng emosyon, ay mahirap to. Pero kailangan nyong gawin for the sake of kagustuhan nyong magbago. Ano ba talaga ang gusto nyo? Mapalitan yung dating kayo, di ba? Maging best version nyo at maisalba ang relasyon ninyo. Kasi ang immature na lalaki, hindi lang lalaki, babae rin, pero ang topic na ito ay para sa mga lalaki, okay? So ang immature na lalaki ay yung may immature na reaction. Ito yung sagot kaagad, react kaagad, hindi nag-iisip. So yan, immaturity yan, okay? So gusto nyo ba na matawag kayo na immature kasi yan? Kaya sagot ng sagot, hindi nag-iisip. Kaya nagre-react, nananakit ka agad, nambabato ka agad, diba? Mumurahin ka kaagad. Kasi immature. So gusto nyo ba matawag kayo na isang immature na lalaki? Okay? So yung number 3 natin, ito. Ito na, yung emosyon mo nang galit ka. Yung galit mo, hindi yan ang totoong emosyon mo. Maniwala kayo sa akin. Sa ilalim ng galit na yan, yan yung superficial, yan yung on top, yan yung nangingibabaw, yung galit. Pero may mas malalim pa na dahilan yan. Kaya kapag nagalit ka, yun nga, di ba, lalabas ka. Nandun ka sa labas. Kalma, kalma. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Galit ba talaga to? O sige, nandun na, galit ka. Ano pang meron? Ano pang ibang emosyon ang nararamdaman mo? Nagsiselos ka? Nasasaktan ka? Insecure ka? Natatakot ka? At saka nahihiya ka? Pwedeng dahil kaya ka nagagalit kasi nasasaktan ka. Kasi nagsiselos ka. Eh, ang selos, insecurity yan. Okay? Nahihiya ka sa nangyari or natatakot ka na mawala siya. So, yan yun. So, ang akala mo lang galit lang. Hindi lang yan galit. Marami yan. So, kapag naintindihan mo yan, mas magiging kontrolado ang magiging response mo o reaction mo sa sitwasyon. Okay? So, kaya kung lumabas ka, huminga ka, alamin mo mabuti ano pa ang nararamdaman ko bukod sa galit. Nagsiselos ba ako? Nai-insecure ba ako? Nahihiya ba ako? So, alamin mo yun. Okay, accountability. Ito kasi, hindi mo kayang kontrolin kung ano ang ginagawa ng asawa mo. Wala kang kontrol dyan. Pero, control mo kung paano ka mag-react. Palagi kong sinasabi yan, napakadami nating video niyan, na kung hindi mo kayang kontrolin, wag mong pagtuunan ng pansin kasi mapapagod ka lang, mauubos ka lang dyan. So, ang kaya mong kontrolin ay sarili mo. So, pwede mong baguhin ang sarili mo, pwede mong baguhin ang reaction mo sa sitwasyon. So, yung mga immature na mindset, ito yung ganito yung nangyayari. Kapag ka merong nangyari, may problema. Kasalanan mo kasi. Kung di dahil sa'yo, ikaw kasi. So, yan yung mga immature na approach, okay? So, ngayon, isi-shift mo yung sarili mo na accountable ka sa nangyayari. Halimbawa, na-trigger ka, di ba? Ang sasabihin mo sa sarili mo ay kailangan ko itong i-handle ng maayos. I-ano mo kaagad na accountable ako sa problema na to, may kasalanan ako sa problema na to, so kailangan ko itong i-handle ng maayos. Yun nga, wag ka kaagad sumabog. Lumabas ka muna, mag-analyze ka muna, hindi yung react ng react. Immaturity yung react ng react. Baka akala nyo, nakada sagot nyo, may sinasabi si Mrs., sagot kayo ng sagot, akala nyo nananalo kayo doon, hindi kayo mananalo doon. Immature reaction yun, lalong lumalaki ang gulo. Pag tumahimik ka muna, pag-isipan mo, at tsaka ka bumalik pag kalmado ka na at tsaka mo kausapin si Mrs. At kapag kinausap si Mrs., hindi pa atake. Hindi yung ikaw kasi, kasalanan mo to. Diba? Pwede mong sabihin na nagkasala rin ako, parehas tayo nagkasala, yung maayos. O kaya naman ay talagang i-focus mo lang ang sasabihin mo sa nararamdaman mo. Alam mo ba na yung nangyari kanina, na-trigger ako kasi nasaktan ako. Na-trigger ako kasi nagselos ako. Kaya masakit para sa akin. So pagpasensyahan mo na ganito ako. Ganon. Hindi yung, ikaw kasi kung hindi mo ginawa yan, hindi ako magagalit. Ikaw kasi kung hindi ka, di ba, umupo dyan, hindi ako magsiselos. Yung mga ganon. Pwede mong sabihin, alam mo ba kapag ginawa mo tong ganitong aksyon, nasasaktan ako. Nagsiselos ako. Kaya ako lumabas para kumalma ako. So pasensya ka na sa akin. Pagka ganyan, mag-o-open up yan si Mrs. Magsasalita yan.
pwedeng sabihin niya sa'yo, nag-overthink ka lang. So, kasi kung nag-react ka kaagad dyan, sumabog ka kaagad, sira na ang buong araw nyo. Kung nasa restaurant man kayo, nasa mall, sira na ang araw nyo. Samantalang pag ginawa mo yun, di uupuan mo, sasagot si Mrs. Sabi niya, oo nga sana sa susunod, huwag ka mag-overthink. Kasi yung pag-upo ko naman doon, wala namang, diba, ibang dahilan, walang ibang meaning. So at least nagkaintindihan. Hindi yung sumabog ka na nasira na ang araw, sirang-sira na, hindi lang nasira ang araw. Nagdagdag ka na naman ng emotional pain sa asawa mo. Na kung araw-araw mong dadagdagan, ayun ang napakahirap. Napupuno yan. Hindi, parang basurahan yan. Pag napuno yan, tatapon yan. Aalis yan. Lalayo yan. Okay, yung panglima natin, ito yung mature communication, yung sinasabi ko nga kanina, huwag pa-atake yung inyong paninita or yung inyong communication sa inyong mga asawa. Ang gamitin nyo ito yung feel, yung need, at saka yung request. Ganito yan. Yung feel, anong nararamdaman mo? Like for example, yung emotion mo nga, di ba? Tapos anong kailangan mo? Anong request mo? Example natin dyan. Ito yung nararamdaman mo. Sasabihin mo yung emotion mo. Alam mo ba na nasasaktan ako kapag naaalala ko yung nakaraan? Yung nangyari. Yung nakita ko na may ka-chat ka o may ka-text ka. Ngayon, plus yung need. Pwede mong sabihin, kailangan ko ng reassurance na hindi na ulit yun mangyayari. Then request. Ang request, pwede bang i-block mo na siya sa cellphone mo? Para magkaroon lang ako ng reassurance na hindi na kayo uli mag-uusap. So ganun lang. Emotion, yung anong kailangan mo, anong request mo. Pag-usapan nyo ng maayos. So, hindi kahinaan ang humingi ng reassurance, humingi ng request, anong dapat. Kasi ito na yung request mo, ito na yung boundary nyo na isiset ninyong dalawa para hindi mo na uli maramdaman yung pagdududa. So, itong bagay na ganito, na communication na to, yung sasabihin mo talaga ang nararamdaman mo at anong kailangan mo, ay hindi kahinaan to. Emotional strength to. Maturity to. Matured ka when it comes to communication and negotiation. Ito na yung number 6. Trigger control. Kapag nag-overthink ka, nagpa-flashback ka, diba? Ito ang pag-usapan natin dahil ito ang pinakamahirap yung kontrolin yung trigger. Kapag naalala mo ang nakaraan o yung nangyari, bigla kang nagagalit, bigla kang nagdududa, bigla kang nag-overthink, di ba? Ganyan ang mangyayari. Ito ang gawin mo. Yung step number 1 natin, yung notice. Na-notice mo na trigger ako, di ba? Nilista mo na kanina, di ba? Yung mga nakakapag-trigger sa'yo. So, na-notice mo na, eto na. Eto yung trigger. Meron akong trigger. Yan yung step number 1. Na-notice mo na, nararamdaman mo na, natitrigger ka. Step number 2, i-label mo. Ano tong trigger na to? Reality ba to? O nag-overthink lang ako? Yung step number 3, yung thoughts na pumasok sa'yo, nilabel mo na siya, reality, not reality, o nag-overthink ka lang. Pagdating dun sa step number 3, i-validate mo yung thoughts mo. Talaga bang nag-overthink lang ako? Talaga bang iniisip ko lang? O talagang may ebidensya, may facts talaga? So ngayon, nalaman mo na, halimbawa, na-analyze mo na, ay hindi, nag-overthink lang ako. So yung step number 4, ground yourself, bumalik ka sa realidad. Huminga ka ng malalim, bumalik ka sa present. Ay hindi, wala yon. Yung nagtitrigger sa akin ay hindi pala totoo. Hindi siya facts, walang ebidensya, nag-overthink lang ako. So kung may facts naman yung sinasabi mo, yung iniisip mo, meron kang ebidensya or what, gigil na gigil ka, gusto mong kumprontahin si Mrs., gamitin mo yung sinabi natin kanina. Kumalma ka muna at saka ka makipag-communicate at ang communication ay hindi pa atake. Okay? Pwede mo sabihin sa Mrs. mo na, babe, may nararamdaman akong ganito kasi nung nakita ko na ganito, ito yung nakita ko, ang nararamdaman ko ay napakasakit. Tulungan mo naman ako para mawala to. Ano bang meron? Huwag pa atake. Okay? Ito, yung rule na pinaka-importante, yung delay reaction. Kanina pa natin to pinag-uusapan. Golden rule talaga to. Huwag na huwag ka munang magre-react. 20 minutes, 30 minutes, lumabas ka muna. Kasi bakit? Kasi yung nararamdaman mo, yung emotion, temporary lang yan.
in 20 minutes, 30 minutes, nagsasubside yan. Pero, kung hindi mo to ginawa, bumuka na ang bibig mo, nagalit ka na, nambato ka na, nambugbog ka na, decision na yon within that trigger. Na-trigger ka, nag-react ka kaagad, decision yon, permanente yon. Permanent damage yon. Samantalang yung emotion mo, temporary. After nung damage, ano na? Pagsisisihan mo, wala na. The damage has been done. Tapos na. Nasaktan mo na si Mrs., di ba? Kaya nga kailangan mo ng delay reaction. Ito talaga golden rule. Trigger, kalma ka muna, lumabas ka, lumayo ka, 20 minutes, 30 minutes, kasi temporary ang emotion. In 20 minutes, magsasubside yan, balik ka, tsaka ka makipag-usap. Tapos yung pakikipag-usap, hindi pa atake. Tandaan nyo, yung decision making na gagawin nyo within the trigger, ay pagsisisihan nyo yan. Siguradong sigurado yan. Kaya sundin nyo tong golden rule. Yan, yung number 8, eto na. Kailangan mo na ng identity shift. Magbago talaga. Kumbaga, patayin mo na yung lumang ikaw, yung dating ikaw. Yung dating version mo. Eto ka na. Ito na yung new version mo at best version mo. Diba? Tanong ko sa'yo, ito. Anong klaseng lalaki ang gusto mong maging? Sulat mo. Ano ba gusto mong klaseng lalaki ka? Yung kalmado ka, yung stable ka, at yung meron kang control. Kasi pagdating sa issue ninyong mag-asawa, hindi lang ito tungkol na sa relationship eh. Kadalasan tungkol na to sa kung sino ka bilang lalaki, bilang asawa, bilang padre de pamilya. So kaya mas maganda na ang version mo ay maganda. Yung klase ng lalaki ay maganda. Yung kalmado, di ba? Positive, stable, may control. So kapag ganyan ang lalaki, automatic yan. Maganda ang relasyon sa kanyang asawa. Maganda ang magiging takbo ng relasyon. So hindi madali ang proseso na to ha, pero tandaan nyo, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi sa bunganga, hindi sa pananakit, kundi sa paano kontrolin ang emosyon at ang galit. Yan ang mas malakas na lalaki. Talagang lalaki kasi kayang mag-control ng emosyon, kayang mag-manage ng emosyon. Pero yung sumasabog ka agad, immature yan. So sundin nyo tong step by step na ito para baguhin ang sarili nyo. At kapag nagawa nyo to, maniwala kayo sa akin, marami na akong kliyente na talagang ganito ang ginawa namin. Unti-unti, tiyaga talaga. Wag kang mag-e-expect ng mabilisan. Halimbawa, inaayos mo ang relasyon mo kay Mrs., naiinip ka, hindi para sa'yo to. Hindi magiging maayos kung naiinip ka. Talagang dadaan ka sa proseso at ito ay matagal. At palagi mong habang ginagawa mo to ay sasabihin mo, ang i-expect mo na return sa'yo ay pangit, negative. Halimbawa, sinusuyo mo si Mrs., diba? Binigyan mo ng bulaklak, ibinato pa yung bulaklak. Huwag kang magre-react. May kasalanan ka eh. So, kailangan mong magtiis. At maging consistent ka ha. Hindi lang gagawin mo lang to para maayos. Tapos naging maayos na kayo. Lahat ng ginagawa mong panunuyo, ititigil mo na. Kung may mga anak kayo, isa sa syempre, mabilis kaming lumambot na mga babae, pag nakita namin yung pagiging responsable nyo sa bahay, yung pagtulong nyo sa amin sa gawaing bahay, pag-aalaga ng mga bata, at syempre, yung pagiging responsableng ama. Ganon din habang ginagawa nyo to, paminsan-minsan mag-unwind kayo, lumabas kayo, wag mo munang ipilit kaagad yung kayo. May right time para doon. Ilabas mo lang muna as a family para makita niya na mabuti kang ama. So, pwede siyang mag-isip na paano na kung mawalan ng ganitong kabuting ama ang mga anak ko. So, doon magkakaroon ng second thought. And then, kapag medyo maayos na yung takbo, habang inaayos mo yung relasyon ninyo ng misis nyo, then tsaka ka mag-shift pa unti-unti sa paglabas ninyong dalawa. Yung pwede kayong mag-date na, pwede na kayong manood ng sine, pwede na kayong mag-out of town, pero wag mong madaliin, unti-unti lang. Kapag naayos mo ang sarili mo, automatic yan. Maaayos ang relasyon mo. Kaya mag-focus ka muna sa sarili mo dahil yan ang pinaka-importante. Sarili mo muna kasi bago mo ayusin ang iba, kailangan ayusin mo muna ang sarili mo.
So, tiyaga-tiyaga lang sa mga lalaki na nasa ganitong sitwasyon. Sa panunuyo kay misis, wag lang magpaka-OA yung sobra-sobra naman. Yung ibalik nyo lang yung konting sweetness sa message, di ba? Kung di na kayo nag-good morning, mag-good morning kayo uli. Kung di na kayo nag-good night, mag-good night kayo uli. Once in a while, iwanan nyo ng chocolate, pagtimpla nyo ng kape, mag-alaga ng bata. Mga ganyan lang. Puro action, walang salita. Mas importante nakikita yung ginagawa ninyo kaysa sa sinasabi ninyo. So, hindi nyo na kailangan magsalita. Puro gawa lang ang gagawin nyo. So, ayun lang. So, good luck. I hope makatulong sa inyo itong process na ito. At good luck sa inyo. Thank you.